Ayan, guys. Usapang loose compression tayo ngayon, okay? Yung post ko kahapon about sa loose compression. Okay, may sample na ako dito. Nakita na ako sample. Ayan, ito saver. Pero ito version 1 na loose compression to. Ayan, tsaka may additional din. Ayan, sige. Okay. Umpisa na ako kahit wala masyado nanonood. Hindi, panoorin nyo na lang sa replay. Okay? Yung loose compression, hindi yan cause ng fuse. Okay? Yung mga nababasa ko, cause daw ng fuse sa fuse. Mali po kayo doon. Ang gamit po ng fuse ay sa kuryente. Okay? Kuryente, pag sinusi mo, walang power yung gauge, fuse ang una mong i-check. Okay? Malinaw? Okay? Pag walang power ang susi, ang check mo muna ay ang fuse. Okay? Sa fuse muna kayo unang mag-check. Doon lang muna tayo sa minor. Sa minor lang muna tayo. Ngayon, kapag kaano ko eh. Ha? Teka, wait lang guys ha. Wait lang. Nagpapay. Well, hindi ako lang tubig yung chikiting ko. Diba? Mapindot mo, pre. Mapindot mo. Ako pa din kasi pag pinudot. Tignan mo yung gigi mo. Baho na. Ayos pa, mineral ba? Ayun. Balik. Sa topic. Ayan. Si boss taga Marikina pa yan. Flash rider daw siya. Shopee. Ayan, okay, ayun, sa fuse, marami ako nababasa. Ayan, puro comment, fuse, loose compression, fuse. Ako, ay, baguhin nyo na po yung inyong paniniwala. Okay? Ngayon, ang fuse ay nga, pag walang power ang motor, blackout. Pag sinuse, blackout, fuse. Hanapin nyo yung fuse, check nyo yung fuse. Okay? O kaya, minsan kasi buo yung fuse, or putol. Pag putol, palitan. Pag buo, check mo yung galaw-galawin nyo yung lagay ng fuse. Minsan doon naglo-loose. Yun. Tapos, pag hindi nag-loose, check nyo naman, sunod nyo check yung susian. Pag walang power to pag walang power. Check nyo yung susian. Yung susian nyo, check nyo kung may nag-loose doon sa likod. Yung socket. Ayun, check nyo yun. Okay? Pero kadalasan fuse. Tapos susunod, check yung battery power. Okay, yung battery power amp. Minsan kasi, yung mga bagong BFI 2017 model at yung mga site meron na silang backup battery. Nakalagay yon dun sa mga Megaforce FI, nakalagay yon dito nakalagay yun sa Megaforce FI. Yung sa site nandun sa gilid. Ano yun? Parang large capacitor yun na nagpapaandar sa motor kahit walang battery. Yun, nilagyan ni Yamaha nun para iwas tirik kahit wala kayong battery. Ayun. Ano ba? Yun. Kaya yun lang kasi para malaman nyo lang na hindi sa fuse ang cost ng loose compression, okay? Pag walang power, yun ang paghinalaan nyo pag walang power ng motor. Okay? Pero pag loose compression, ano ba nga ba yung loose compression? Ang loose compression yung tumirik ang motor, tapos pag kinik nyo, lusot para kayong nag-kick sa hangin. Yun yung loose compression. Okay, yun yung loose compression na tinatawag sa motor. Ayan. Sakit yun ng Megaforce FI talaga. Sakit talaga yun ng side tsaka ng Megaforce FI. Kasi po, wala silang supportang radiator. Okay? Medyo mainit yung
mga makina natin, lalo sa traffic. Sa traffic nangyayari, madalas yun. Sa loose compression na yan, dahil napakainit ng motor. Tapos, naka-fully synthetic ka pa, naka 1040 ka pa. Ako, mas malagnaw ang ang langis noon, mas mainit sa makina. Okay? 'Yun. Kaya mas tip ko talaga sa inyo, gumamit kayo ng 2050 na viscosity. Kasi si Yamalube na performance, 2050 ang viscosity po noon. Hindi po yung 1040. Mas maganda 2050 sa biyahe, sa touring. O pang ano yun, pang biyahe yun. Okay, yun. Game. Ngayon, yung loose compression. Doon tayo sa loose compression. Baka tayo malayo. Ngayon, ang loose compression, cause of too much carbon deposit. Too much carbon deposit sa may chamber ng isang motor. Ayan. Ayan, ito yung carbon deposit. Ayan. Ngayon, bakit po pag marami na pong carbon deposit ang isang motor, ang motor nyo, ang cost niyan, loose compression. Ngayon, nawawala ng power yung motor. Kasi hindi na ganun, yung sunog ng gasolina, hindi na ganun kaganda kasi puro carbon na yung chamber nyo. Ngayon, pag sumingit yung carbon dun sa valvula nyo, kasi pag mainit ang metal, di ba, syempre lumalambot. Lumalambot yan, nag-iiba density niyan, Pag mainit ang metal, medyo lumalambot ang valvula. Lalo pag manipis. Syempre mainit yan, di ba? Kaya ngayon, pag sumingit yan dun sa yan yung pinaka liner niya ng valvula. Pag sumingit yan dun, loose compression ang aabutin nyo. Loose compression, ayan. Pag sumingit yan, duming yan dun sa daan ng valvula, lapat, loose compression talaga ang aabutin nyo. Tirik talaga kayo sa daan. Ayun. Okay? Yun ang cost ng loose compression. Hindi po fuse, hindi battery. Kaya yung spark plug, kaya iba sabi spark plug, kasi yung spark plug nababalutan ng carbon din yan. Ayan may carbon din yan. Ngayon, pag nagpalit ka yan, spark plug, mawawala yung carbon. Ayun, gaganda yung flow ng kuryente. Kaya minsan, nagwo-work. Nagwo-work siya. Oo. O kaya, pag malamig, yan, ang gagawin nyo lang, pag nag-loose compression, ito. Ito pa, cost ng loose compression. Yung piston nyo, cost ng loose compression din yan. Yan. Ayan, kapag ganyan ang piston, yung parang carbon na rin, loose compression na rin yung abutin nyo dyan. Ayan, loose compression. Yan, yung mga ganyan. Loose compression na abutin. Yan yung carbon. Carbon din yan. Yan, hindi nalalapat yan sa liner ng Ito kay sitwasyon ni boss, natuyuan to ng langis. Ayan. Ayan, ito ang naging sanhi. Kaya natuyuan ng langis. Ayan, gas, di ba? Kaya, ang advice ko talaga guys, kung hindi kayo makapag-base sa odometer nyo, kasi ang base talaga ay sa odometer, hindi sa buwan. Okay? Mali rin yung sa buwan. Kung gusto niyo talagang maganda performance sa motor nyo, katulad ng motor ko, ayan, 10 years na yan, wala pang loose compression yan. Kahit isang beses, hindi pa nag-loose compression yan. Hindi pa ako pinitirik yan. Okay, kahit sa baha. Ayan, 10 years na yan, di ba? Hindi pa nag-loose compression kahit isang beses sa talang buhay ko, hindi pa ako tinitirik yan. Okay? Ngayon, pag wala sa odo, tingin sa odo. Pag mag-change oil kayo, sa odo tingin, yan. Advice ko sa odo tumingin. 1,000 ang advisable talaga kung gusto niyo malinis ang makina. Hindi kung ayaw niyo maging ganto ang makina niyo. Ganto ka itim. Ayan, ganto. Kasi yan yung langis na nasusunog. Kasi hindi siya, matagal siya magpalit ng langis. Ayan, Ayan, kumakapit na yung langis sa bakal. Ayan, dumudumi na. Okay? Dumudumi na. Tapos, ganto yan, mangyayari dyan, ganyan. Ayan. Tapos, tapos may mga piston pa dito, napakakapal ng carbon. Ayan, i-sting yun, pag loose compression. Okay? So, sunod sa langis,
ang advice ko ay 1,000 up to 1,500. 1,500 odometer. Kung medyo tight ang budget, 1,500. Pero kung medyo malaki-laki naman kinikita nyo, 1,000. Kung wala naman kayong odometer at malaki-laki naman kinikita nyo, araw-araw yung ginagamit ng motor nyo, magpalit kayo lang is every sahod. Mas maganda. Magpalit kayo lang is every sahod. 250 lang ang langis, guys. 250 lang. Kahit di kayo gumamit ng tigda 300 na langis, basta mag-maintain kayo ng langis, tatakbo ng maganda at matatagal ang motor nyo. Okay? Okay, ayun. Ayan, ito to. Oh, napaka-putik na, ng niya. Kasi nga, hindi siya regular nagpapalit ng langis. Ayan. Ayan, masakit to. Dahil sa 250 nyo, ito naging, natuyo kasi siya ng langis. Oh, di ba? Gastos. Lalo pag pan-deliver. Ayan. Okay, ano pa ba? Sa loose compression. Isa rin sa cost ng loose compression. Ito, ito, medyo baka mag-gold kayo. Ang isa rin cost ng loose compression, kaya sobrang init ng makina, ay yung clutch. Bakit? Kapag slide ang clutch nyo, mas maraming power ang kailangan ng motor na mas maraming power, ng mas madiin na piga para umandar yung motor ng parang Mio style, di ba? Mas malakas sa gas kapag pag malalim ang piga. Ganoon din kay Vega naman, kapag malalim ang piga, malakas din sa gas. Kaya mas mainit ang makina kasi kailangan niya ng mas malakas na power para umandar yung motor nyo, para i-abante niya yung motor mo. Yun, isa rin cost yun ng loose compression. Kasi cost kasi yung clutch, cost ng ng too much heat kapag slide. Ayun, isa rin yun sa kaya napakainit ng motor. Kapag slide ng motor, mas mainit yan. Okay? Kapag mali ang isa pa, kaya mainit ang motor nyo. Mali ang combination ng sprocket. Bakit? Kasi pag maliit ang sprocket nyo, hirap ang motor. Hirap din ang motor nyo. Lalo pag may angkas. Ngayon, kapag hirap ang motor, pipiga kayo ng madiin. Pipiga kayo. Ngayon, pag pumiga kayo madiin, mas iinit ang makina nyo. Oo, mas persado yung makina. Okay? Kaya, pag mag-add kayo ng sprocket, +1 or -1 lang sa likod. Okay? Sa harap, ganoon din. +1 or -1 lang. Pag 13 lang ang pinakasagad na maliit sa harapan, pwede kayo mag-14. 14 yung balanse. Kaya hanggang 14 lang. Pag 15 kasi guys, kaya ayaw ko kayo mag-15. Ganito kasi yun. Pag mag-15 kayo ng sprocket na maliit, ngayon yung kadena nyo, konting-konti na lang ang diferensya dito sa crank nyo. Ngayon, pag pumitik yung kadena nyo, tatama sa crank nyo yun. Ito, pag lumuwag yung kadena nyo, 15, di ba? Lumaki. Tapos, isalpak nyo pa yung kadena nyo. Ngayon, pag yung kadena nyo, pumitik yan. Yari ang crank nyo, butas yan. Siguro din ko sa inyo, may nangyari na sa akin yan, 3 beses na nangyari sa isang customer yan. Pumitik. 3 beses na nakagawa. Butas yung crank dahil sa 15 yung sprocket niya na maliit. Sa sobrang lita ng clearance, ang sprocket to crank, tumatama yung kadena. Pumitik na yung kadena niya. Lumuwag yung kadena, pumitik sa crankcase. Butas ang crankcase. Okay? Ayun. Kaya, advice ko lang, 14 lang or 13. Okay? 14 o 13. Ito, matulis na rin pala ang sprocket na to. Nakakapatay na to. Ayan, matulis na rin yung sprocket. Papalitin na rin. Ayun. Ayaw ba? Ayun, ko lang yun. Nasa-segue ko lang. Para alam nyo. Ngayon, yun, loose compression. Yan, kailangan nyo linisin yan. Kailangan linisin yan. Linisin lahat. Linisin niya. Tatanggalin niya. Tapos, hahasain nyo yung valvula. Ipapahasa nyo yung valvula, okay? Para lapat na lapat yung valvula. Yun, pag hinahasa yung valvula, babalik yung tigas ng clutch. Tigas ng kick nyo. Mas easy start ang motor nyo. Kasi walang singaw. Walang singaw sa valvula. Ayun, yun lang yung ngayon. Ano pa ba? Paano ko sa loose compression? Pag yung langis nyo, ito, isa rin sa loose compression. Pag yung langis nyo, bumaba ng 400 ml,
asahan nyo yan, mas mainit ang makina, mas maglo-lose compression kayo. Kaya ugaliin yung meron akong video noon kung paano magsukat ng langis sa dipstick. Okay? Yun, hanapin nyo lang sa browse kayo sa timeline ko, makikita nyo yun, paano magsukat ng langis sa dipstick ng BFI Force FI at saka ng sight. Okay? Sa BFI lang yun at saka sa sight ha, iba yung kasi sa Mio. Iba yung dipstick ng Mio. Maliit yun. Oo. Yan, kaya mas maganda pa talaga may dipstick ka. Kung hindi naman original dipstick mo, dali mo yung original para may panukat ka. Ayun, ganun lang. Ano pa ba? Yun lang yung tapos paano yung isa pa, paano maiwasan po yung loose compression. Okay, una yung langis, check mo yung langis mo, kailangan nasa level yan, nasa level talaga dapat ang langis. Pangalawa, paano maiwasan loose compression, yung langis nasa tamang viscosity ng langis. Yan, tamang viscosity ng langis. Tapos kung may pera, magpalit kayo ng spark plug. Palakasin yung kuryente ng kasi mas makarbon ang motor kapag traffic. Lahat sa naka-stack yung spark plug nyo, mas malakas sumunog yung ng gasolina pag naka-iridium. Tuloy ko na ka. Ayun, magpalit tayo. Nagbayad lang ako sa tubig, dumating eh. Ayun, kung may pera, magpalit kayo. Advice ko sa inyo, magpalit kayo ng iridium spark plug, okay? Mahal yun, pero matagal yun. Tsaka malaking tulong sa gas consumption. Iridium spark plug. Tapos kung may pera pa ulit, magpalit kayo ng Python ignition coil. Palakasin, kaya ang natin ito purpose, palakasin yung kuryente para less carbon. Okay? Sunog lahat yung, kasi yung carbon, yan yung gasolina na hindi nasusunog ng spark plug ng motor natin. Ayan, yung carbon na yan. Mas dumadami yung carbon lalo na kapag lagi kayo nasa traffic. Unlike doon sa mga bumabiyahe ng malalayo na laging ang motor ay tumatakbo ng 60, 70 lagi. Ganoon, mas less yung carbon nila. Oo, kasi mas malakas. Kasi sumasabay yung kuryente sa sa pigarin eh. Ganoon, parang mas mabilis na takbo, mas lumalakas yung kuryente. Ayan, unlike pag nakatigil kayo, medyo mahina yung bato ng kuryente ng motor. Kaya mas maganda, palitan yung spark plug nyo para lumakas ang kuryente, less carbon, less makakatulong yan para hindi mag-lose compression. Tapos meron pang boss, may nagtatanong sa akin, boss, yung po bang carbon deposit, yung po bang carbon cleaner nakakatulong? Nakakatulong yung, okay, doon ko naman sa carbon cleaner na nabibili. Nakakatulong po yung carbon cleaner. Okay, nakakatulong po yun para numipis yung carbon nito. Numipis niya. Papanipisin lang niya yung carbon. Hindi niya totally tatanggalin yung carbon. Huwag kayo maniniwalang totally mawawala ang carbon. Dahil ito bago ito mawala, titik-tikin ko na ito eh. Para mawala yan, sobrang dikit yan, hindi na kayang kutkutin yan. Ayan. Kailangan tiktikin na yan. Titik na yan ng parang sa semento, gano'n, titigin na yan para mawala, tapos i-grinder, hasain. Ayan. Pero yun, nakakatulong yun sa nakakatulong para iwas loose compression. Ayan, yung carbon cleaner, nilalagay sa gas. Ayan. Tapos, para makaiwas sa loose compression. Teka, hindi ko kasi sinulat eh. Dapat, ayun lang, una oil, pangalawa yung spark plug, loose compression, ba ginawa ko sa motor ko? Mga adi ko yan, ang malit din ng mga sarang TV, electripan, mga sarang cellphone, tablet, tapos, ayun, maintain. Basta, maintain lang tayo sa langis guys ha. Saka 2050 at as much as possible, 2050 mas okay. Mas maganda pag traffic. Medyo malamig.
Ayun lang guys, ayun lang muna. Ayun lang, basta kung ano, ang ano ko lang naman dito yung nabasa kong fuse tapos loose compression dahil sa fuse. Ayun lang ano ko kaya ginawa ko tong video to dahil doon para magkaroon sila ng idea na mali ang kanilang niisip. Okay? Anong klaseng spark plug? Iridium short tip. Yung NGK CR7 HIX ang code. Kapag yung UMA, sabihin nyo lang short tip. Bibigyan kayo ng short tip. Sukat na yun sa motor natin. O kaya pag nila alam short tip, Honda Wave 100. Parehas lang ng spark plug ng Vega Force FI. Honda Wave 100 ha. 100 hindi 125 kasi 125 mahaba ulo nun. O yun. Honda Wave 100. Pero lahat ng shop alam yan na short tip. Sabihin nyo lang short tip po Iridium. Bibigyan kayo niyan. May local nga pa ng Iridium guys ha. Huwag kayong bibili local. Yung China. Yung China na nakalaw nyo tig 100. Local yun. Ang tunay na Iridium nagkakalaga ng 500 to 550 ang range ng spark plug na Iridium. Meron lumabas pala, may mas mura. Yung Bosch, alam ko 300. May nakita ko, Bosch, tapos yung Hella 350. Ayun. Basta ang tandaan nyo, pag Iridium ang spark plug, yung tip ng spark plug parang karayom. Eh, di ba ito makapal? Ayan, di ba ito makapal yan? Makapal, copper yan eh. Yung tip ng Iridium, para siyang karayom. Ganun siya katulis. Ang purpose nun, para yung kuryente, mas hindi siya malikot. Kung sa testing video, mayroon yan pag may spark plug, pinagkukumpara nila yung stock sa Iridium. Yung Iridium, straight lang ang flow ng kuryente. Hindi siya malikot ng gumagano. Yung Iridium, straight lang, nakaganyan lang oh. Parang laser. Ganun lang ang flow. Yung NGK, ganun. Naka-straight lang siyang ganun. Talagang tuloy-tuloy lang yung kuryente. Hindi siya napuputol. Pag ganito kasi parang napuputol yung kuryente. Kaya gumaganyan yan. Yung lumilikot-likot parang stock. Parang malikot yung kuryente. Napuputol siya. Kaya mas maganda talaga Iridium para straight lang siya. Straight pop. Laging nakaganyan lang siya. Talagang hindi siya gumagano. Nakaganyan lang yung kuryente. Pag kaya malakas talaga siya. Ayun. So yun guys. Hindi pa ako nakakagawa. Ayun, para nagpaalam pa ako kay boss para mag-video kasi buti hindi nagmamadali si boss. Ayan. Ayun, ano ba? Ano ba mga tanong nyo? Ayan, yung sa malalayo, ayan, hanap na lang kayo ng mekaniko na matino. Okay? Binigyan ko na kayo ng idea kung saan yung gagawin kapag loose compression. Ayun, nga pala, wala talaga kayong mekaniko. Gabi na kayo nadatas sa daan, loose compression. Palamigin nyo muna yung makina nyo guys ha. Palamigin nyo yung makina nyo 30 minutes. Okay? 30 minutes nyo papalamigin. Tambay muna kayo, kain muna kayo sa 7-Eleven. 30 minutes nyo papalamigin yung makina. Tapos, itry nyo i-kick ulit. Okay? I-kick. Kapag hindi pa rin gumana, itry nyo ng ikadyot. Ikadyot nyo na yung motor nyo. Patulak kayo. Itulak nyo yung motor nyo. I-shift nyo sa segunda yung shift. Shift nyo yung tapos hold. Shift, hold. Segunda. Tapos tulak. Nakasusi dapat motor ha. Tulak. Tapos bitaw. Bomba. Parang kotse. Ganun. Jump start. Ang tawa. Kung sa kotse, jump start. Diba? Sa motor, kadyot. Ayan. Hold nyo yung segunda. Tulak ng motor. Pag okay na yung speed, bitawan nyo. Sabay bomba. Ayun, ganun yun lang. Para, ang purpose nyon, para mawala yung sungit. Para mawala yung carbon dito na sumingit dun sa valvula. Okay? Kasi para may hangin na pumasok, para mabomba niya, para maitulak niya yung sumingit na dumi sa valvula. Ayun, kaya pag hindi pa rin gumana sa 30 minutes na pahinga, kadyutin nyo na. Okay? Tapos, ngayon, obserbahan nyo pa muna bago nyo pabuksan yung motor. Okay? Obserbahan nyo muna ng isang buwan. Kapag naulit sa isang buwan kasi, nangyayari talaga yung loose compression. Dapat isang beses lang. Pinakamatami na yun. Isang beses ka lang mag-loose compression isang buwan. Ganun. Pwede pa. Okay? Wag lang sa isang linggo, 2, 3, loose compression. Hindi na pwede yun. Okay, sa isang buwan, 3, 4, hindi na pwede yun. Magpalinis na kayo ng combustion. Magpa-major tune up na kayo. Ayan, major tune up na. Ayan.
Yung mga tanong guys, PM na lang kayo guys. Kasi hindi ko na rin maano kasi tatagal yung video. Kasi may gawa pa ako. Medyo magkakalas pa ako ng clutch. Okay. Yun lang. Yung mga ano, hindi kasi ito, ano na talaga. Binahagi ko lang sa inyo yung kung anong cost ng loose compression. Tsaka kung paano nyo gagawin. Ha? Ayun. Ayun lang. Sana, panoorin nyo na yung makakapanood ito, panoorin nyo hanggang huli. Para, iba kasi, di ba sa una lang. Tsaka po follow nyo lang yung aking, may page ako, Motoros yung page ko. Paki-follow na lang guys. Tapos, sa reels, yung reels ko, may reels din ako, pwede kayo mag-send ng stars. Ayan, kung mayroon kayong Gcash dyan na kahit piso, walang problema. Appreciated natin yan. Walang, kahit piso, 2 piso, okay yan. Kung wala kayong magawa sa Gcash nyo, ibahagi nyo na lang sa akin. Ayun. Ayan, sa stars. Pwede kayo mag-send ng stars. Ayan. Okay? Ayun lang guys. Sige. Sige na, babu. Yan na, salamat. Ay, pag may nakalimutan akong sabihin, pwede nyo i-comment. Comment below. Ayan. I-open forum naman to, open forum, wala namang masamang comment, wala namang masamang share nyo lang yung yung experience nyo. Ayan, wala namang no bear nyo kahit anong sabihin nyo, walang problema. Ayan. Kung may mga basher dyan, mga gano sa post ko, okay lang din. Okay? See ya.